Ito po yung tanong ko. Given na po tayong tao. Ngayon po, gusto ko pong magkaroon ng datos ng tamang pagpapakatao. Mahaba-habang usapin yung tamang pagpapakatao eh. Pero sige, we have the time right now. Maraming paraan para masabi mong tao ka. Una-una, yung interaction mo with other people. Una yun, interaction mo muna with other people. Bakit? Kasi may mga tao, hindi, sasabihin mo, hindi dapat di ba unahin mo muna ang sarili mo? Oo, pero lagi mo namang inuuna sarili mo eh. Lagi naman eh. Pero ito problema. Pag pinipilit mong maging tao, may mga tao na hindi tao na pakikinabangan ka lang. Yun muna unang pansinin ninyo. Unang pansinin ninyo, gusto mo maging tao, kailangan magbawas ka ng mga hindi tao sa paligid mo. Bakit? Mahahawa ka. Nakakahawa yan. Ang masamang ugali, nakakahawa. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. So, unahin nyo munang kalasin muna yung mga taong masasama sa paligid ninyo. Unahin muna yun. Yung mga nakikinabang lang sa inyo kapag ka may kailangan. Kasi mahahawa ka dyan eh. Kahit gusto mong maging tao, mahahawa ka sa mga ugaling hayop na nandyan lang pag may kailangan sila. Nandyan lang pag may kailangan. Tatanggalin mo muna yung mga yan. Tanggal ka muna ng mga ganong klaseng tao. Yung nanay mo na hingi ng hingi, tatay mo hingi ng hingi, tas pinansusugal lang yung pera, pinangmamadyong lang yung pera, pinambibinggo lang yung pera, yung kapatid mo na magaling gumawa ng bata, hindi marunong gumawa ng pera, tatanggalin nyo muna yung mga yan. Bakit? Kasi kahit pilitin mong maging tao, pag yung mga yan yung nakapaligid sa'yo, mga basurang klase ng tao, ano mangyayari? Mahahawa ka. Magagaya ka lang din sa kanila na nakakaalala lang pag may kailangan. Mapupunta ka sa survival mode. Every time na lang magigipit ka, makakaalala ka sa kung kani-kanino para mangutang. Tapos pag naiipit ka na ng pagkakataon, hindi ka na magbabayad. Bakit? Kasi nanay mo nangangailangan. Tatay mo nangangailangan. Akala mo nangangailangan. Pero ang majority pala sa kanila, hindi pala nangangailangan. Nagpapanggap lang na nangangailangan. Kasi makikita mo sa kilos eh. Hindi pa naman senior, ayaw magtrabaho. Wala naman sakit, ayaw magtrabaho. Ano lang nga meron? High blood lang. Diabetes lang. Eh napakarami naman taong may high blood at napakaraming taong may diabetes na nagtatrabaho dun lang sa oras na kaya nilang magtrabaho. Pero may mga tao, high blood lang, diabetes lang, ayaw na magtrabaho. Gusto umasa na buong buhay nila sa anak nila. Una mo muna, tanggalin mo muna lahat ng mga tao na yan. Kasi mahahawa ka dyan eh. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Tanggalin mo muna lahat ng mga parasite sa paligid mo. Hindi mo matanggal, mahahawa ka dyan. Mahihirapan kang mag-ugaling tao kapag nakapaligid sa'yo ugaling hayop. Puro pakinabang lang nila importante, hindi na importante yung nararamdaman mo. Hindi na importante kung ano pang, kung may sakit ka o kung binobomba na ba kayo dyan sa Middle East. Hindi. Basta, ganun ba anak? Binobomba na kayo dyan? Kailan ka magpapadala? Meron ako nakitang meme na kumakalat na ganun sa Facebook. Binobomba na ba kayo dyan? Kailan ka magpapadala? Sabi ko, basurang klase ng magulang to. Wala ni man lang pakialam dun sa mismong anak niya. Basta importante lang sa kanya yung pera ng bata. Yung pera ng anak niya. Unahin mo muna yun. Tanggalin mo muna lahat ng mga ganyan sa paligid mo. Pag natanggal mo na yung mga ganyan sa paligid mo, and when I say tanggalin, hindi ibig sabihin kakat mo na sila habang buhay. Hindi. Babawasan mo lang interaction mo sa kanila. Kailangan ba talagang buwan-buwan nakikipag-usap ka sa kanila? O baka pwedeng once every quarter na lang? Kasi puro hingi. Walang kamatayang kahingi na kahingi. Walang katigil-tigil ng kahihingi. Walang katigil-tigil na kakautang na hindi nagbabayad. Yung mga ganyan, alam mo na. Tatanggalin mo muna yan. Tapos, matututo kang mag-ayos ng pananalita. Yung oo mo, oo. Yung hindi, hindi. Hindi ka dapat mahilig magsinungaling. Bakit? Kasi pagka naging mahilig ka sa pagsisinungaling, hindi mo namamalayan, nagiging normal na lang sa'yo na sinungaling ka. Meron akong mga tao na nahuhuli na ganyan. Normal na lang sa kanila sinungaling sila. Pag nahuli mo sila, tatapalan pa nila ng panibagong kasinungalingan, yung nauna ng kasinungalingan na ginawa nila. Hindi marunong umamin. Hindi. Ang tao marunong umamin eh.
Bakit? Katapatan. Tapat ka dapat sa pananalita. Pagka mali ka, aminin mo mali ka. Tapos iayos mo sarili mo. Bakit? Kasi pag hindi ka marunong umamin ng pagkakamali, hindi ka matututo ng tama. Matuto kang umamin ng pagkakamali. Yan ang tunay na tao. Ang tunay na tao, pag mali ka, aminin mo mali ka. Bakit? Sino bang taong hindi nagkakamali? 'Di ba? Sinong tao ang hindi nagkakamali? Tinan mo, ako nga 'di ba? With all the wisdom that I have, paminsan-minsan inaamin ko sa internet mali ako, paminsan-minsan inaamin ko tanga ako. Kasi nagkakamali ka pa rin. Kahit gaano ka pa katalino, nagkakamali ka pa rin. Tao ka, nagkakamali ka. Tanggapin mo 'yan. Pero hindi magandang ehemplo bilang tao, yung pag nagkamali ka, tatapalan mo ng kasinungalingan yung pagkakamali mo. Hindi maganda 'yan. Pag nagkamali ka, aminin mo na lang. Even better, ito mas magandang idea. Pag nagkamali ka, unahan mo na ng pag-amin. Huwag ka nang magantay na mahuli ka pa. Yan ang mas maganda. Pag nagkamali ka, unahan mo na ng pag-amin. Huwag mo nang antayin na mahuli ka pa. Bakit? Kasi pag nahuli ka, yung pag-amin mo, hindi na masyadong importante yan. Hindi na. Nakakabawas na lang sa bigat. Pero hindi yan nakakataas ng pagkatao. Pero yung pag-amin, bago ka pa mahuli, nakakataas ng pagkatao yan. Nakakataas ng pagkatao ang pag-amin bago ka pa mahuli. Mas magtitiwala sa iyo ang tao pag nagkamali ka at inaamin mong nagkamali ka. Kaysa inantay mo pang mahuli ka, kung kailan nahuli ka, tinapalan mo ng kasinungalingan, kung kailan ipit na ipit ka na, tsaka ka palang umamin. Wala na ngayong bigat yung pag-amin mo. Ang labas, walang kwenta na umamin ka pa. Walang kwenta. Minsan kailangan mo pang ituro sa mga tao ito eh. Itong basic na pagpapakatao, basic ito eh. Basic na hindi ka dapat sinungaling. Bakit? Kasi pag nahuli kang nagsisinungaling, bababa ang kredibilidad mo bilang tao. Hindi baling paminsan-minsan tanga ka. Hindi baling paminsan-minsan boba ka. Lahat naman ng tao ganun paminsan-minsan kahit ako eh. 'Di ba? Lahat tayo paminsan-minsan bobo, lahat tayo paminsan-minsan tanga, lahat tayo paminsan-minsan nagkakamali, at lahat tayo paminsan-minsan sumasadya pa nga ng pagkakamali. Pero pag alam mong nagkamali ka na, aminin mo na. Umpisa pa lang. Hindi naman sa lahat ng tao aaminin mo yan eh. Hindi sa lahat ng tao aaminin mo. Kailangan mo lang aminin yan doon sa mga tao na palagay mo na pagkasalahan mo. Hindi lahat ng tao. Ano, lahat na lang ng tao, aminin mo, nakakilala ka ng kung sino man ngayong araw, alam mo, nagjakal ako kanina eh. Tanginang yan. Kakikilala mo lang doon sa tao, umamin ka ng pagkakamali mo kaninang umaga. Alam mo, nagjakal ako kaninang umaga eh. Katarantaduhan. Hindi ganun ang pag-amin. Ang pag-amin, doon lang sa mga taong napagkasalahan mo. Hindi kasali yung mga taong hindi mo napagkasalahan. Bakit? Puta, chismis ka niyan eh. Diba? Talinuhan mo naman yung pag-amin. Huwag ka masyadong tanga. Diba? Hindi lahat ng pagkakamali sinasabi sa lahat ng tao. Hindi. May mga taong extremely concerned lang dun sa mga bagay na ginagawa mo, sila lang yung pag-aaminan mo, dun yung mga napagkasalahan mo. Pero yung mga wala namang kinalaman dun sa mga pagkakamali mo, ba't aamin mo pa kasalanan mo rin sa mga tao na yun? Diba? Ingat ka rin sa self-incrimination, diba? Dahan-dahan ka lang. Ba't masisira credibility mo pag puro ka na lang amin ng pagkakamali? Pati sa mga maling tao, inaamin mo pagkakamali mo. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang pag-aaminan mo ng pagkakamali mo at pagkakasala mo, yung mga taong pinagkasalahan mo. Yun ang sikreto. Ngayon, bukod doon, paano maging tao? You have to show up for other people. Kailangan dumarating ka. Pagka alam mong kailangan ka ng kapwa-tao mo, magpakatao ka para dumating. Huwag kang tamad. Bakit? Walang may gusto sa taong tamad. Wala. Kung gusto mong manatiling antingin sa'yo ng kapwa-tao mo, importanteng tao, dun sa mga panahon na alam mong kailangan ka ng kapwa-tao mo, lumitaw ka. Importante yan. Matuto kang tumulong sa kapwa-tao mo sa panahon ng pangangailangan. Pero hindi ang ibig sabihin ng pagtulong sa nangangailangan, pati katarantaduhan nila kukonsentihin mo na rin. Hindi. Bakit? Kasi may mga iba nagpapanggap na may kailangan. Nagpapanggap na nangangailangan. Pero ang totoo, tinatamad lang silang magtrabaho ng maayos. Tinatamad lang silang mag-ipon.
Sa katamaran nila, naiipit sila sa iba-ibang samot-saring kung ano-anong sigalot at sakit ng ulo. Yung pambayad ng renta, ilaw, tubig, putang ina, hindi naman inuutang yan eh. Alam mo naman buwan-buwan dumarating yan eh. Ba't uutangin? Maintindihan pa kita kung isang araw naglalakad ka, natapilo ka, balibinti mo. Ngayon, naipit ka ngayon sa bills mo dahil balibinti mo. Pero wala namang problema, tuloy-tuloy ka lang nagtatrabaho. May konti, nangungutang ka ng pambayad ng ilaw at tubig. Bakit nangungutang ka ng pambayad ng ilaw at tubig? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Buwan-buwan na lang. Yung kamag-anak mong OFW, pinipiga mo ng pambayad ng renta, ilaw, tubig, pagkain. Renta, ilaw, tubig, pagkain. Renta, ilaw, tubig, pagkain. Pagka ganyan na, alam mo na, nananamantala na yan. Hindi na nangangailangan yan. Hindi na nangangailangan yan, nananamantala na yan. Alam kasi nila may pera ka, pipigain ngayon yung pera mo kahit may trabaho naman sila, hindi sila nag-iipon, iniipit lang nila yung sarili nila sa kapritsyo nila para pagdating ng panahon ng bayaran ng ilaw at tubig, ng renta, ng bills, ikaw ngayon ang pipigain. Matuto ka. Ang totoong tao marunong makaramdam pag sinasamantala na sila. Ang totoong tao marunong makaramdam pag sinasamantala na. Hindi dahil nanghingi ng tulong sa'yo at malapit sa'yo tutulungan mo, matuto kang tumantya. Bakit? Kasi minsan, akala mo nakakatulong ka, nangungunsinti ka na pala, wala kang malay. So, nakakailan na tayo? Ilan na yun? 4? Sa action. 4 po. 4. Tapat. Sige, sarado natin ang 5. Matuto ka ng konsepto ng kababaan loob. Kababaan loob. Hindi ka importante. Matuto ka ng konsepto ng kababaan loob. May mga tao, akala nila dahil dumami lang yung pera nila, importante na sila bigla. Hindi. Nagiging importante yung pera mo. Pero ikaw hindi. Bakit? Kasi hindi ka marunong ng kababaan loob. Pag mayabang ka, ang may sabi nito, no less than Solomon the King, tapos inulit-ulit ni Sir Francis Kong. Pride comes before the fall. Pride comes before the fall. Yung kapalaluan, ang wakas niyan kahihiyan. Ang dulo ng pagyayabang, pagkapahiya. Kasi may mga tao, nagkaroon lang ng konting pera, ang taas na ng tingin nila sa sarili nila. May mga tao, wala nga pera eh. Pero ang taas ang tingin sa sarili. Pakiramdam nila, dapat silang pagsilbihan ng ibang tao. Hindi. Hindi. Dapat ka lang pagsilbihan ng ibang tao pag nagbabayad ka. Pero hindi. Hindi. May mga tao di nag-iisip eh. Ang tataas ang tingin nila sa sarili nila. Akala naman nila, kalalayo ng mga narating nila. Eh kung ako nga, puta, halos every other month may bago ako award. Pero tignan mo kung tignan ko sarili ko, hindi importanteng tao. Hindi ako sobrang importante para hindi ako makipag-usap sa kahit na sino. At lalong hindi ako sobrang importante para makipag-usap sa isang ordinaryong tao. May mga vlogger kasi ang tataas ng tingin nila sa sarili nila eh. Yung bang pakiramdam nila dahil lang vlogger sila, hindi na sila nakikipag-usap sa mga ordinaryong tao, maliban nila, i-content nila yung tao na yun. Yun ang napansin ko sa maraming vlogger eh. Ayaw nila magbigay ng oras para sa kapwa-tao nila. Yung gusto nila, puro content lang kapag i-content nila kapwa-tao nila. Tapos nagsusumaksak sila sa iilang pirasong mga tao na tawag nila pamilya. Kaya tingnan mo, ang bilis ng rise and fall nila. Yumabang eh. Taas ang tingin sa sarili. Diba? Ang bilis ng rise and fall. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko yan eh. Yung kapag nagsimula ka ng magyabang, simula na rin ang pagbagsak mo. Pag nagsimula kang magyabang, simula na yan ang pagbagsak mo. Hindi tayo built para magyabang bilang mga tao. Bakit? Kasi ginawa tayo sa lupa. Lupa ang pinaggawan natin. Kaya pag chinek mo yung katawan ng tao, makikita mo yung topsoil at saka yung katawan ng tao parehas ng composition. Yung topsoil, lupa sa ibabaw. Hindi yung ilalim, mabato yung ilalim. Pero yung lupa sa ibabaw, tignan mo yung composition nun, kaparehas halos na sa katawan ng tao. Matuto ka. Gaya ng lagi kong ipinapaalala, hindi naman masamang mangarap ka. Hindi naman masamang makalayo ka ng mararating.
Pero wag mong kakalimutan, lupa ka. At babalik ka lang ulit sa lupa. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mata sa langit, pa sa lupa. Ganon maging tao. Follow-up question, go.